Wala kang kwentang asawa, Lira. Isang baog na palamuti. Habang naglalaba siya ng maruruming damit nito, umiikot ang tiyan niya sa narinig na voice message ni Dario sa kabit. Nilulustay ng asawa niya ang kanyang yaman para sa marangyang kondo ng babae nito. Sapat na ang 10 taong pagtitiis. Oras na para bawiin ang lahat. Handa na ba siyang ibaon ang asawang taksil sa sarili nitong kasakiman? Nakakasawa na si Lira, babe. Isang baog na palamuti sa bahay. Walang silbi, pabigat pa. Kung hindi lang ako naaawa, matagal ko na siyang itinapon. Ang boses na iyon ni Dario, na nagmumula sa nakabukas na voice message sa isang lumang tablet na naiwan nito sa lamesa, ay tila punyal na unti-unting ibinabaon at pinipilipit sa dibdib ni Lira. Sa mga oras na iyon, maingat niyang pinaplansa ang mamahaling paboritong suit ng kanyang asawa, tinitiyak na walang kahit anong gusot para sa mahalagang meeting nito kinabukasan. Sa kabilang banda ng kusina, dahan-dahang kumukulo ang mainit na sabaw na 3 oras niyang pinaghirapang lutuin para sa may sakit niyang biyanan na si Doña Celestina. Ang mainit na singaw mula sa pinakuluang buto-buto at ang mainit na buga ng plansa ay nagsama sa hangin, ngunit sobrang lamig ng pakiramdam na bumalot sa buong pagkatao ni Lira. Nabitawan niya ang hawakan ng plansa. Ang mabigat na bakal nito ay dumausdos pababa, nagdulot ng panginginig sa buong lamesa bago tuluyang huminto sa gilid. Nanlamig ang kanyang mga kamay na tila binabad sa yelo. Parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay ang kanyang lalamunan, ngunit walang anumang hikbi ang makawala mula sa kanyang mga labi. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Magkakasunod na bumagsak sa perpektong manggas ng suit na binili gamit ang mismong pera niya, ang perang lihim niyang inilalaan upang isalba ang negosyo ni Dario mula sa tuluyang pagkalugmok. Ang pamilyar na amoy ng fabric softener at sabaw ng manok na paborito ng kanyang asawa, na noon ay nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan, ay biglang nagbigay sa kanya ng matinding pagduwal. Niyakap niya ang sarili, kinukuyom ang mga nanginginig na palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Sa sariling laman, sinusubukang pigilan ang nagbabadyang pagguho ng kanyang mundo. 10 taon. 10 taon niyang ibinaon ang sariling pagkakakilanlan, nagkunwaring isang simpleng babae na umaasa sa pamilya Almonte upang hindi masugatan ang malaking ego ng lalaking pinakasalan niya. At ito ang igaganti sa kanya, bakit ang taong ginawa mong sentro ng iyong mundo ay siya ring may kakayahang durugin ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Hanggang kailan niya kayang maging isang bulag at pipi sa sarili niyang pamamahay, habang unti-unting nauubos ang huling patak ng kanyang pagkatao. Ang bumukas na pinto ng mansyon at ang mga pamilyar na yabag ng sapatos sa sahig na gawa sa marmol ang marahas na humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Mabilis na pinunasan ni Lira ang kanyang mga luha. Itinago niya ang tablet sa ilalim ng mga nakatuping damit bago pa man tuluyang pumasok si Dario sa kusina. Dumating ang lalaking 10 taon niyang sinamba. Ang asawang kani-kanina lang ay tinawag siyang walang silbi, ay ngayon may malapad na ngiti sa mga labi, lumapit upang umakbay sa kanya at marahang humalik sa kanyang noo na parang isang huwarang asawa. I'm so exhausted, Hon. Ang daming problema sa opisina, halos mamatay ako sa pagod kakahanap ng pondo para sa kumpanya. I had back-to-back meetings all day. Mabuti na lang nandito ka. What's for dinner? Malambing na wika ni Dario habang hinihimas ang likod ni Lira. Ang mga daliri nito na humahaplos sa kanyang damit ay tila mga ahas na gumagapang sa kanyang balat, nagiiwan ng matinding pandidiri na umuukit hanggang sa kanyang mga buto. Pilit na kinagat ni Lira ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang kalawang ng sariling dugo. Kailangan niyang manatiling gising sa bangungot na ito. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-aaruga na sanay na niyang ibigay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kailanman muling magliliyab ng pagmamahal. Ito ay kasing lamig na ng yelo. Nagluto ako ng sabaw para kay mama at mayroon ding paborito mo. Magpahinga ka na muna, ako na ang bahala sa lahat, mahinang tugon ni Lira. Ang kanyang boses ay kalmado, isang perpektong maskara na nagtatago sa nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. You're the best wife. Wala kang katulad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka sa tabi ko, sabi ni Dario, puno ng pagkukunwari at pagiging mapanlinlang bago tuluyang naglakad papunta sa sala upang iwan ang kanyang coat sa ibabaw ng upuan. Ang bawat salita nito ay lasong nababalutan ng pulot idinisenyo
upang patuloy siyang ikulong sa utang na loob at pagkaalipin. Tahimik na sinundan ni Lyra ang asawa ng tingin bago niya maingat na kinuha ang coat upang isabit. Ang maingat niyang pagtupi sa manggas nito isang simpleng gawin ng pagmamahal na ilang libong beses na niyang ginawa. Nang may ngiti sa labi, ay biglang naging parang isang ritual ng pagluluksa para sa sarili niyang kasal. Ngunit habang inaayos niya ang bulsa ng mamahaling tela, may isang matigas na piraso ng papel ang sumabit sa kanyang mga nanginginig na daliri. Dahan-dahan niya itong hinugot. Isa itong resibo mula sa isang sikat at napakamahal na jewelry store. Binasa ng kanyang mga mata ang nakasulat, at sa bawat letra ay tila humihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Isang kumikinang na diamond ring na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang singsing na hindi kailanman isinuot sa kanyang daliri. Binili ito ngayong hapon lamang habang inaakala niyang nagpapakamatay ang asawa sa pagtatrabaho. At ang pinakamasakit sa lahat, ang singsing na ito para sa babaeng kabit ay binayaran gamit ang credit card na ang pondo ay direktang nanggagaling sa lihim na kumpanya ni Lyra. Tinitigan niya ang salitang diamante na nakaimprinta sa papel. Sa kabila ng malamig na kislap ng katotohanan, isang katanungan ang pilit na bumabaon sa kanyang isipan. Kaninong boses iyon mula sa voice message na tila narinig na niya sa loob mismo ng mansyong ito? Ang hapagkainan ng pamilya Almonte ay palaging nababalot ng huwad na karangyaan, ngunit ngayong gabi, ang katahimikan sa pagitan ng mga kubyertos ay tila isang mabigat na kumot na nakadagan sa dibdib ni Lyra. Ang bawat paghiwa niya sa karne ay may kasamang pagpipigil na huwag sumigaw habang ang lalaking nasa kabilang dulo ng mahabang lamesa ay masayang nilalasap ang pagkaing siya mismo ang nagluto. "I'm sorry kung madalas akong late umuwi lately, Lyra." Panimula ni Dario na may malungkot at tila nagsusumamong tono sa kanyang boses habang inilalapag ang kanyang tinidor. "Minsan kasi nakakabaliw ang sobrang tahimik ng bahay natin. Walang iyak ng bata, walang tumatakbo para sumalubong sa akin. It's just so depressing, you know? Kaya minsan mas pinipili ko na lang magpakapagod sa opisina at lunurin ang sarili ko sa trabaho kaysa harapin ang kalungkutan natin na hindi tayo magkaanak." Ang mga salitang iyon ay tila mga kalawangin at maduduming pako na isa-isang ibinabaon sa puso ni Lyra. Ang kapalpakan ng kanilang pagsasama ay muli na namang ipinapasan sa kanyang mga balikat. Siya ang sinisisi sa kawalan nila ng anak, siya ang ginagawang dahilan kung bakit laging wala ang kanyang asawa. Isang napakagaling na panlilinlang upang pagtakpan ang maruming lihim nito. Gusto niyang isumbat sa mukha nito ang resibo ng diamanting singsing na nakita niya kanina, ngunit nilunok niya ang lahat ng insulto. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa sariling plato, patuloy na nagpapakaalipin sa kanyang malalim na utang na loob sa pamilyang ito na minsang nag-aruga sa kanya kahit pa ang kapalit nito ay ang unti-unting pagpatay sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng mapait niyang pananahimik, naramdaman ni Lyra ang isang mainit at nanginginig na kamay na dahan-dahang gumapang sa ilalim ng lamesa upang abutin ang kanyang malamig na mga palad. Napatingin siya sa kanyang tabi. Si Doña Celestina ay tahimik na kumakain, walang reaksyon ang mukha nito, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kamay ni Lyra sa ilalim ng hapag ay isang malinaw at palihim na pagalo. Nakita ng matanda ang pamumula ng mga mata ng kanyang manugang at sa pamamagitan ng init ng kanyang palad, ipinaparating niya ang isang pag-unawang hindi kailangang bigkasin ng mga labi. Tumikim si Dario, binabasag muli ang katahimikan upang ilatag ang tunay niyang pakay. "Actually, hon, speaking of the business, I need a huge favor from you. Kailangan kong kumuha ng malaking pondo mula sa personal savings mo. May mga unexpected logistics expenses lang sa kumpanya na kailangan bayaran agad. I promise ibabalik ko agad kapag pumasok na yung pera mula sa mga investors natin." Tiningnan ni Lyra ang asawa ng diretso sa mga mata. Ang personal savings na tinutukoy nito ay ang perang pilit na pinapalabas ni Lyra na naipon niya mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa kanya ng pamilya, ngunit ang totoo milyon-milyon ang palihim niyang idinedeposito sa kumpanya nito gamit ang kapangyarihan ng Villacorta Holdings. Kinikikilan siya ng sarili niyang asawa upang nakawin ang perang pagmamay-ari niya habang ibinabalot nito ang kasakiman sa matamis na salita ng pagmamahal at negosyo. "Magkano ba ang kailangan mo, Dario Matad?" Malamig ngunit masunuring tanong ni Lyra, hindi ipinapahalata ang pagkasuklam na unti-unting namumuo sa kanyang lalamunan.
500,000 lang sana hon, just to bridge the gap. I really appreciate your help. You are always my savior. Sagot ni Dario sabay ngiti ng napakatamis, isang ngiting nakakapangilabot dahil sa tindi ng pagkukunwari nito. Tumango lamang si Lyra at sumagot ng walang anumang pag-aalinlangan. Sige, ide-deposit ko bukas ng umaga. Wala siyang pakialam kung lalo pang mabaon sa utang ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, bawat pisong hinihingi nito ay magiging matibay na posas na magkukulong dito sa oras ng paniningil. Kung saang impyerno man nito dadalhin ang pera, ay paniguradong huhukay lamang ito ng mas malalim nitong libingan. Tumayo si Dario mula sa hapag, nagdahilang kukuha lamang ng alak sa kusina upang ipagdiwang ang napag-usapan at naiwan ang kanyang cellphone na nakapatong sa gilid ng kanyang baso. Tahimik na ipinagpatuloy ni Lyra ang pagkain nang biglang umilaw ang screen ng naiwang aparato kasabay ng isang banayad na panginginig nito na pumukaw sa kanyang atensyon. Wala sa sariling na ibaling ni Lyra ang kanyang mga mata pababa sa nagliliwanag na screen. Doon bumulaga sa kanya ang isang maikling mensahe, mga letrang tila tumalon, upang masaksak ng tuluyan ang natitirang piraso ng kanyang pag-asa. Babe, naghihintay na ang baby natin sa bagong bahay. Ang mga salitang bagong bahay ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Lyra habang nakatitig sa malamig na liwanag ng telepono. Kinaumagahan umalis si Dario na may bitbit na mamahaling briefcase at perpektong pagkakatupi ng suit, nagpapaalam na may buong araw siyang pulong sa mga mahahalagang kliyente. Ngunit imbes na manatili sa mansyon upang maglinis at maghintay tulad ng isang masunuring aso lihim, na sumakay si Lyra sa isang taxi upang sundan ang sasakyan ng kanyang asawa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila bumibilang sa mga natitirang sandali ng kanyang pagiging martir. Huminto ang sasakyan ni Dario sa tapat ng isang napakamahal na baby boutique sa gitna ng Bonifacio Global City. Mula sa madilim na sulok ng isa pang tindahan sa tapat ng kalsada, nakita niya ang lahat. Doon niya unang nasilayan sa personal ang mukha ng babaeng unti-unting sumisira sa kanyang pamilya, si Rhea. Isang batang babae balot sa mga mamahaling alahas at nakasuot ng hapit na bestida na sadyang ipinapakita ang 5 buwang tiyan nito. Walang kahiya-hiya nitong hinihimas ang kanyang sinapupunan habang naguutos kay Dario na parang isang bayarang alipin. Si Dario ang lalaking palaging nagrereklamo sa labis na pagod at sakit ng katawan kapag nasa bahay ay masigla at nakangiting nakasunod bitbit ang napakaraming paper bags ng mga damit ng sanggol. Dahan-dahang tumawid si Lyra at pumasok sa loob ng butik nang napakatahimik, ikinubli ang sarili sa likod ng hanay ng mga mahahabang damit pambuntis. Mula roon, malinaw niyang narinig ang malandi at nakakairitang boses ng kabit na masayang nakikipag-usap hindi lamang kay Dario, kundi pati na rin sa kahera na abala sa pag-aasikaso sa kanila. I want the most expensive crib you have, yung imported galing Italy, Marte, at napakalakas na utos ni Rhea. Sinasadya talagang iparinig sa lahat ng tao sa paligid. Babe, you should buy everything I want. Ako naman ang magbibigay ng anak na hindi kayang ilabas ng asawa mong tuyot. I mean, what is her use anyway? Tagalaba tagaplansa ng mga damit na isusuot mo kapag magkikita tayo. Nakakaawa talaga ang mga baog na pabigat, nagiging libreng katulong na lang para hindi iwanan sa basurahan, right? Naghintay si Lyra na ipagtanggol siya ng kanyang asawa. Naghintay siya ng kahit kaunting respeto mula sa lalaking pinagsilbihan niya ng 10 taon. Ngunit ang narinig niya ay isang mahinang pagtawa mula kay Dario. Stop it, babe. Hayaan mo na siya. Hinaan mo ang boses mo. Malambing na saway ni Dario habang hinahalikan ang balikat ng babae. Ang mahalaga, ikaw ang reyna ko ngayon at ibibigay ko sa baby natin ang lahat. As long as she keeps quiet and signs whatever I need for the business, hayaan na natin siyang maglinis ng bahay. Umapoy ang dibdib ni Lyra. Isang matinding alon ng pagduwal at panggigigil ang sumakop sa buong sistema niya. Ang kumukulong dugo sa kanyang mga ugat ay nag-uudyok sa kanya na lumabas sa pinagtataguan sa bunutan ang mayabang na babaeng iyon hanggang sa matuklap ang anit nito at isumbat sa kanilang dalawa kung kaninong bilyon-bilyong pera ang walang hiyang nilulustay nila. Humakbang siya pasulong, nangangatal ang mga nakakuyom na kamao. Handa na siyang wasakin ang mukha ng kataksilan. Ngunit bigla siyang napatigil. Nasapo ng kanyang paningin ang sariling refleksyon sa isang malaking salamin ng tindahan na nakaharap sa kanya. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng isang simpleng kupas na damit
Walang anumang kolorete sa mukha, may mga matang pugto sa kakaiyak sa gabi, at mukhang pagod na pagod sa buhay. Nakalimutan na niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang lahat ng kinang at ganda niya sa pag-aakalang ang sakripisyo ay katumbas ng pag-ibig. Kung susugod siya ngayon, magmumukha lamang siyang isang desperada at kaawa-awang asawa na nagmamakaawa ng atensyon. Hindi. Hindi siya gagawa ng murang iskandalo para lang makaganti sandali. May mas malalim at mas madilim na impyernong kailangan niyang buuin para sa dalawang ito. Tahimik siyang tumalikod. Iniwan niya ang tindahan na bitbit, hindi ang luha kundi ang yelo sa kanyang puso. Nang makalayo siya at makahanap ng isang tahimik na upuan sa parke, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na mahabang panahon na niyang ibinaon sa limot. Attorney Valdez, ako ito. Si Lyra Villacorta, matigas malamig at buong kapangyarihang sambit niya. Nang sagutin ng abogado ang tawag, wala na ang boses ng isang mahinang manugang. Ito ang tinig ng nag-iisang tagapagmana ng Villacorta Holdings. Gusto kong kalkalin mo ang lahat ng lihim na transaksyon ni Dario, lalo na ang binili niyang bagong bahay para sa kanyang kabit. Alamin mo kung saan nanggaling ang pera. Ilang sandali ng mabilis na pagsasaliksik mula sa kabilang linya, narinig ni Lyra ang mabigat na pagbuntong hininga ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Miss Lyra, panimula ng abogado na may halong matinding pag-aalala sa boses. Napasakamay ko na ang mga dokumento sa property registry. Nakapangalan ang bagong mansyon kay Rhea Manansala. Ngunit ang mas malaking problema ay ang garantor ng malaking loan para rito. Ipinangutang ito ni Dario gamit ang pondo ng kumpanya at ang personal mong pangalan. At nandoon sa papel ang iyong pirma. Natigilan si Lyra. Ang malamig na simoy ng hangin sa parke ay tila nagdala ng panibagong lason na mas matapang pa kaysa sa panloloko sa kama, pagnanakaw at pamimeke ng pagkakakilanlan. Ang peking pirma, isang lihim na silid sa pinakamataas na palapag ng isang eksklusibong hotel sa Makati, ang naging saksi sa pagtatagpo ni Lyra at ng punong auditor ng Villacorta Holdings na si Mr. Ocampo. Nakapatong sa makinis na mesang gawa sa salamin, ang mga patong-patong na folder na naglalaman ng bawat resibo bank transfers. At peking kontrata na maingat na itinago ni Dario sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng probinsyanang asawa ngayon kay Lyra. Nakaupo siya ng tuwid, suot ang isang itim na blazer na nagtatago sa panginginig ng kanyang mga balikat. It's worse than we thought, Miss Lyra, panimula ni Mr. Ocampo habang inililipat ang mga pahina ng dokumento. Hindi lang ang bagong mansyon ni Rhea Manansala ang binili gamit ang pondo ng Villacorta Holdings. Ginamit din ni Mr. Almonte ang kumpanya ninyo bilang dummy guarantor para sa mga personal loans niya noong nakaraang buwan. At ang mas nakakabahala, napansin ko ang isang pattern. Nagsimula siyang magpuslit ng maliliit na halaga 3 taon na ang nakalilipas. Matagal na bago pa man dumating ang babaeng iyon sa buhay niya. Ang mga salitang iyon ay humiwa ng malalim sa natitirang tiwala sa puso ni Lyra. 3 taon. Ibig sabihin ang lahat ng matatamis na anibersaryo, ang mga pangakong hindi niya iiwan si Lyra sa kabila ng kawalan nila ng anak, ay purong kasinungalingan lamang upang patuloy siyang makapagnakaw mula sa lihim na yaman ng asawa niya. Hindi ang perang nawala ang nagpabigat sa kanyang dibdib, kundi ang katotohanang ibinenta niya ang 10 taon ng kanyang buhay, ang kanyang kabataan at mga pangarap sa isang halimaw na nagbalat kayong anghel. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha, bumagsak sa malamig na salamin ng mesa. Wala itong ingay ngunit nagdadala ng bigat ng 1,000 bangungot. Umiyak siya para sa babaeng nag-alaga sa lalaking may sakit hanggang madaling araw para sa babaeng nagtiis ng mga insulto ng ibang tao, maprotektahan lamang ang pangalan ng kanyang asawa. Umiyak siya para sa sarili niya. Ngunit iyon na ang huling patak ng luha na ibubuhos niya para kay Dario Almonte. Marahas niyang pinunasan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang fountain pen, ang nag-iisang alaala ng kanyang namatay na ama na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Ang malamig na bakal ng pluma ay nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang mga daliri. Ihanda mo ang lahat ng papeles para sa total asset freeze, Mr. Ocampo. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo, bawat sasakyan at bawat ari-arian na ipinangalan niya sa babaeng iyon. Utos ni Lyra, ang kanyang boses ay sintigas ng bato at walang bahid ng awa.
Nakahanda na po, Miss Lyra. Pwede na nating ipatupad ito bukas na bukas din. Ipapa-freeze ko na rin ang personal accounts niya para hindi siya makatakas. Mabilis na tugon ng auditor. Hindi anytime. Mariing pagpigil ni Lyra ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang madilim at mapanganib na plano. I-hold mo ang freeze order. Hayaan mo siyang isipin na kontrolado niya ang lahat. Ilatag mo ang patibong ng tahimik. Gusto kong sumabog ito sa mismong gabi ng ikapitumpung kaarawan ni Doña Celestina. Sa harap ng lahat ng negosyante sa harap ng buong lipunan, doon ko tatanggalin ang korona na pilit nilang isinusuot sa kanilang mga sarili. Isang seryosong pagtango ang naging sagot ni Mr. Ocampo. Natapos ang pagpupulong nang may malinaw na direksyon ang paparating na unos. Pag-uwi ni Lyra sa mansyon ng mga Almonte, sinalubong siya ng kakaibang katahimikan. Madalas ay naglalaro ang liwanag ng telebisyon o may maririnig na mahinang musika sa sala, ngunit ngayon ay balot ito ng dilim at tensyon. Nang buksan niya ang pangunahing ilaw, nakita niya si Dario na nakaupo sa gitna ng malaking sofa. Wala ang pamilyar at nakakadiring matamis na ngiti nito. Ang mukha ng kanyang asawa ay seryoso, madilim at may nakatagong pagbabanta habang mahigpit na nakahawak sa isang makapal na brown folder na nakapatong sa kanyang mga hita. Bumangon si Dario mula sa pagkakaupo at mabigat na humakbang palapit sa kanya. Iniabot nito ang folder sa mismong mukha ni Lyra. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa pagiging desidido. Pirmahan mo ito, Lyra. Malamig at may diin na utos ni Dario, tila walang puwang para sa anumang pagtutol. At huwag ka nang magtanong kung para saan. Nakatingin lamang si Lyra sa mapanganib na folder, habang ang hawak ng asawa ay mas lalong humihigpit. Tinitigan ni Lyra ang makapal na brown folder na pilit inilalapit ni Dario sa kanyang mukha. Nang buksan niya ang unang pahina, tumambad sa kanya ang pamagat ng dokumento Loan Guarantor Agreement. Ito ay isang kontrata na nagpapahintulot sa paggamit ng lahat ng natitirang ipon ni Lyra upang maging collateral sa isa na namang milyon-milyong utang na kukunin ni Dario. Isang utang na sigurado siyang gagamitin lamang sa pagpapatayo ng panibagong ilusyon para sa kabit nito. If you really care about our future, Lyra, hindi ka na magdadalawang isip na pirmahan yan. Malamig ngunit may halong pagmamanipulang wika ni Dario habang nakatayo sa kanyang harapan. Alam mo naman kung gaano kahirap ang sitwasyon ko ngayon sa kumpanya. I'm doing all of this to secure a comfortable life for us, para sa atin ito. Unless wala ka na talagang pakialam sa pamilyang ito. Ginamit na naman nito ang pamilyar na sandata, ang konsensya ni Lyra. Ngunit ang babaeng nasa harap ni Dario ngayon ay hindi na ang martir na asawang handang ibigay ang kanyang dugot laman. Tahimik na kinuha ni Lyra ang paborito niyang pluma. Tiningnan niya ang mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi. Ngunit puro kasakiman lamang ang kanyang nakita. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa papel at idinikit ang dulo ng pluma. Maingat niyang isinulat ang kanyang pangalan, ngunit sinadya niyang ibahin ang kurba ng letrang L at ang huling linya ng kanyang apelido. Isang maling pirma. Isang pirma na magpapawalang bisa sa anumang legal na kasunduan oras na ipasuri ito ng bangko. Kinuha ni Dario ang folder ng may tagumpay na ngiti sa mga labi, walang kamalay-malay na ang hawak niya ay isang papel na walang silbi. Thank you, Hon. I knew I could count on you, malambing nitong sabi, bago siya tinalikuran upang umakyat sa kwarto. Naiwan si Lyra sa sala, pinagmamasdan ng anino ng lalaking pilit niyang iniligtas noon, na ngayon ay siya na mismo ang magbabaon sa hukay. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang magising ang buong kabahayan, isang mensahero ang naghatid ng isang pambihirang kahon sa mansyon ng mga Almonte. Ito ay isang eleganteng itim na kahon na nababalutan ng isang napakapulang laso na agad namang tinanggap ng mga kasambahay at ipinatong sa gitnang lamesa ng sala. Pababa noon si Doña Celestina upang uminom ng kanyang tsaa nang mapansin niya ang mahiwagang padala. Walang nakasulat na pangalan ang nagpadala sa labas ng kahon. Dahan-dahang kinalag ng matanda ang pulang laso. Kasabay ng pag-angat ng takip nito, pumasok si Lyra sa sala na may dalang mainit na tsaa sa isang bandehado. Huminto ang pagtibok ng puso ni Lyra nang makita niya ang laman ng kahon. Sa loob nito ay nakalatag ang ilang maliliit at mamahaling damit ng sanggol, mga puting medyas, at isang lampin na may bordang inisyal na A. Ngunit ang tunay na lason ay nakapatong sa ibabaw ng mga damit.
isang makintab na larawan mula sa isang ultrasound, at sa gilid nito ay isang maliit na card na may nakasulat na mensahe gamit ang isang mapagmataas na sulat kamay. Kinuha ni Doña Celestina ang card, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ito ng malakas. See you soon, Lola. Can't wait to be the new light of the Almonte family. Love, Rhea and baby. Ang mga salitang iyon ay tila bombang sumabog sa loob ng tahimik na mansyon. Natigilan si Lyra sa kanyang kinatatayuan. Ang pambabastos ni Rhea ay umabot na sa sukdulan, hindi na lamang nito ninanakaw ang asawa niya sa dilim. Ngayon ay harap-harapan na nitong tinatapakan ang teritoryo at dignidad ng buong pamilya. Hindi ito simpleng pagyayabang. Isa itong direktang pagdedeklara ng digmaan mula sa isang kabit na sabik agawin ang korona ng lehitimong asawa. Sa mga sandaling iyon, saktong bumaba mula sa hagdan si Dario, suot ang kanyang paboritong suit. Good morning, Malira. Hindi na natapos ni Dario ang kanyang bati nang marahas na inihagis ni Doña Celestina ang larawan ng ultrasound sa mismong dibdib ng kanyang anak. Namutla si Dario nang makita ang larawan na dahan-dahang nahulog sa sahig. Bakas ang matinding kalituhan at gulat sa kanyang mukha. Ano ang ibig sabihin ng kababuyan na ito, Dario? Matalim at dumadagundong na sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkadismaya. Mabilis na pinulot ni Dario ang larawan at itinago sa kanyang likod. Nagsimula siyang magkandarapa. Sa pag-imbento ng kasinungalingan, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Lyra at sa kanyang ina. Ma, please, this is just a prank. Alam niyo naman kung gaano karumi ang negosyo ngayon. Marami akong kalaban na gustong sirain ang reputasyon ko dahil sa mga bagong projects natin. Sinasadya nilang gawin ito para guluhin ang pamilya natin. Lumingon siya kay Lyra at hinawakan ang braso nito. Pilit na ginagamit ang kanyang mapanlinlang na boses. Hon, you don't believe this garbage, right? Alam mong hindi ko kayang gawin ito sa iyo. Trust me. Tinitigan lamang ni Lyra ang kamay ni Dario na nakahawak sa kanya. Nakakadiri, nakakasuka. Gusto sana niyang isigaw na alam na niya ang lahat na nakita niya silang dalawa sa butik kahapon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip na magwala marahang inalis ni Lyra ang pagkakahawak ng asawa. Yumuko siya patungo sa sahig kung saan nahulog ang maliit na card mula kay Rhea. Pinulot niya ito hindi para iyakan kundi para itago. Maingat niyang isinilid ang piraso ng papel sa bulsa ng kanyang palda, isang matibay na ebidensya na lulunod sa pagiging arogante ng kabit pagdating ng taktang panahon. I'll handle this, ma. Ipapa-investigate ko kung sinong baliw ang nagpadala nito. Patuloy na pagdadahilan ni Dario habang mabilis na nag-aayos ng kanyang sarili upang makatakas mula sa nag-iinit na sitwasyon. I have to go, late na ako sa meeting. Mabilis na lumabas si Dario. Nang mansyon, tumatakbo palayo sa sunog na siya mismo ang nagsindi. Nang marinig nila ang pag-alis ng sasakyan, naiwan ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng magbiyenan. Tumingin si Doña Celestina kay Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at nag-aalab na katanungan. Lumapit ang matanda, hinawakan ang malamig na kamay ni Lyra at hinila siya patungo sa kanyang pribadong kwarto bago tuluyang isinara ang pinto. Tinitigan ng maigi ni Celestina ang mukha ng kanyang manugang. Ang matapang na matriarka ng mga Almonte ay huminga ng malalim, ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng panggigigil. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak, bago ko itakwil ang sarili kong dugo. Ang silid ni Doña Celestina ay nag-aamoy ng lumang kahoy at sampagita isang tahimik na kanlungan na malayo sa mapanlinlang na mundo ni Dario. Pagsarado ng pinto, ang pader ng katatagan na pilit na itinayo ni Lyra ay unti-unting gumuho. Ang mga tuhod na maghapong pinilit na tumayo ng tuwid ay bumigay. Napaluhod si Lyra sa paanan ng matanda at ibinaon ang kanyang mukha sa kandungan nito. Ang mga luhang napakatagal niyang pinigil, mga luhang kasing pait ng apdo at kasing bigat ng 10 taong pananahimik, ay tuluyan ng bumuhos. Umiyak siya hindi bilang isang bilyonaryang tagapagmana, kundi bilang isang asawang nilapastangan, isang babaeng naubos sa ngalan ng mapait na pag-ibig. Marahang hinaplos ni Doña Celestina ang nanginginig na likod ni Lyra. Ang mga kulubot nitong kamay ay nagbibigay ng init na tila pumapawi sa yelo na bumalot sa puso ng kanyang manugang. Ilabas mo ang lahat ng sakit, anak. Nandito lang ako, mahinang bulong ng matanda, habang tahimik ding pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang kumalma ang paghikbi ni Lyra,
Dahan-dahan siyang tumayo at pinunasan ang kanyang mukha. Lumapit siya sa kanyang bag at nilabas ang makapal na folder na naglalaman ng mga ebidensyang ibinigay ng kanyang abogado at auditor. Inilatag niya isa-isa sa ibabaw ng kama ng matanda ang mga patunay ng walang awang kataksilan, ang mga larawan ni Dario at Rhea sa butik, ang kopya ng titulo ng mansyon na ipinangalan sa kabit, ang resibo ng diamanteng singsing, at ang mga peking pirma sa pautang ng bangko. Hindi ito simpleng paninira lamang mula sa mga kalaban sa negosyo, madhan. Nanginginig ngunit unti-unting tumitigas ang boses ni Lyra. 3 taon na niyang niloloko ang pamilyang ito. Ginawa niya akong panangga para nakawin ng pera at buhayin ang babaeng iyon sa karangyaan. At ngayon ipinangutang pa niya ng milyon-milyon ang pangalan ko para sa bagong bahay nila. Tiningnan ni Doña Celestina ang mga dokumento. Ang mga kamay nitong may hawak sa titulo ay nanginig sa matinding puot at pagkadismaya. Ang sarili nitong dugo at laman ay naging isang sakim na halimaw. Ngunit may isang detalye na hindi malinaw sa matanda. Tumingala ito at tinitigan si Lyra na may halong pagkalito. Paano niya nagawang ipangutang ng milyon-milyon ang pangalan mo mula sa allowance mo? Alam kong hindi ganoon kalaki ang ibinibigay ng pamilyang ito sa iyo upang gawing collateral ng bangko. Huminga ng malalim si Lyra. Ito na ang oras para alisin ang huling maskara. May kailangan pa po kayong malaman, ma. Isang lihim na itinago ko mula noong unang araw na pumasok ako sa pamamahay na ito. Tiningnan niya ng diretso ang mga nagtatanong na mata ng kanyang biyenan. Hindi ako isang simpleng probinsyana na walang maaasahan. Ako po si Lyra Villacorta, ang nag-iisang tagapagmana ng Villacorta Holdings. Ang mga pondo na pilit na hinahanap ni Dario para isalba ang kumpanya ninyo mula sa pagkalugmok ay nanggagaling lahat sa sarili kong pera. Ako ang lihim na nagpapabuhay sa negosyo ni Dario. Itinago ko ito dahil gusto kong mahalin niya ako bilang ako at hindi dahil sa apelido ko o sa yaman ko. Naging duwag ako dahil ayokong masugatan ang ego niya bilang haligi ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina. Isang matinding gulat ang bumalot sa kanyang pagkatao nang mapagtanto ang tindi ng sakripisyo ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang asawang palaging inaapi, tinatawag na walang silbi at minamaliit ng sariling anak, ay isang reyna na nagkukubli sa likod ng simpleng damit at pagiging martir. At ang kanyang hangal na anak ay ninanakawan at niloloko ang mismong taong nagligtas sa kanya mula sa pagkasira. Ang gulat ay napalitan ng nag-aapoy na galit kay Dario at malalim na awa para kay Lyra. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ng aking anak. Umiiyak na sagot ni Celestina sa kanya, ni yakap ng mahigpit si Lyra. Naging bulag siya sa ginto dahil akala niya siya ang magaling. Ngunit hindi ko hahayaang patuloy niyang tapakan ang dignidad mo. Pinunasan ng matanda ang mga luha ni Lyra. May isang mapanganib at matapang na kislap sa mga mata ng matriarka, isang kislap mula sa isang madilim na nakaraan na nag-udyok sa kanya na pumanig ng buong buo sa kanyang manugang kahit pa mga hulugan ito ng pagbagsak ng sarili niyang anak. Malapit na ang ika-70 kaarawan ko. Gagamitin natin ang engranding piging na iyon. Imbitahan mo ang lahat ng mga kasosyo, ang media, ang buong lipunan. Doon natin huhubaran ng maskara si Dario at ang kanyang makapal na mukhang kabit. Kung gusto nilang ipagmalaki ang kanilang kahambugan, ibibigay natin sa kanila ang pinakamalaking entablado para sa kanilang pagbagsak. Isang kasunduan ang nabuo sa loob ng tahimik na silid. 2 reyna, ang isa ay galing sa nakaraan at ang isa ay maghahari sa hinaharap na nagkaisa upang pabagsakin ang isang traidor. Upang selyuhan ang kanilang alyansa, inabot ni Doña Celestina ang kanyang paboritong rosaryo, isang antigo at banal na alahas na palaging nakasabit sa kanyang leeg, isang simbolo ng kanyang basbas. Maingat niya itong isinuot sa leeg ni Lyra. Ang malamig na mga butil ng rosaryo ay dumampi sa balat ng manugang, nagbibigay ng kakaibang tapang. Biglang binasag ng pag-ilaw at pag-vibrate ng cellphone ni Lyra ang kanilang sagradong sandali. Tumatawag ang kanyang private investigator. Nang sagutin niya ang tawag, narinig niya ang nagmamadaling boses ng lalaki. Miss Lyra, may emergency, ulat ng investigador. Isinugod ngayon sa ospital si Rhea Manansala. Matindi raw ang pananakit ng tiyan at may posibilidad na makunan. Nakasunod ako ngayon sa kanila papuntang emergency room. Naririnig ko pa ang wangwang ng ambulansyang sinasakyan nila.
Ang ugong ng sirena mula sa linya ng telepono ay tila babala ng panibagong bagyo na papalapit upang subukin ang kanilang mga plano. Matapos ang madamdaming pag-uusap at pagbuo ng alyansa sa loob ng silid ni Doña Celestina, bumalik si Lyra sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain na tila walang anumang nagbago. Nakasuot muli siya ng kanyang simpleng damit pambahay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa gitna ng sala nang basagin ng pag-ilaw at panginginig ng kanyang telepono ang tahimik na hapon. Pangalan ni Dario ang lumitaw sa screen. Huminga ng malalim si Lyra, isinuot ang kanyang pamilyar na maskara ng pagiging martir at marahang sinagot ang tawag. "Hon, I'm so sorry," bungad ni Dario mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay pilit na ginagawang tila nagmamadali at balot ng pag-aalala. "Nagka-aberya sa isa sa mga malalaking planta natin. May emergency meeting kaming ipinatawag ang mga board of directors at kailangan kong dumiretso roon ngayon din. Baka hindi ako makauwi ngayong gabi. Pakisabi na lang kay Mama, okay?" Narinig ni Lyra sa background ang pag-alingaw-ngaw ng boses ng mga nurse at ang malamig na tunog ng public address system ng isang ospital. Napangiti siya ng mapait. Ang emergency meeting na tinutukoy ng asawa niya ay ang pag-aasikaso sa kabit nitong nag-iinarte sa emergency room. Ngunit sa halip na magalit o magtaas ng boses, pinanatili ni Lyra ang lambing at pag-unawa sa kanyang tono. "Kaya mo ba yan mag-isa, Dario? Mag-ingat ka sana. Huwag mong kalimutang kumain kahit gaano ka ka-busy. Baka magkasakit ka niyan." Tugon ni Lyra, ang bawat salita ay may dalang patalim na nakatago sa pulot. "I know, Hon, I'll be fine. You're the best talaga. I love you, bye." Mabilis na pagtatapos ni Dario sa tawag. Nang mamatay ang linya, agad na nagpadala ng mensahe si Lyra sa kanyang auditor na si Mr. Ocampo. Hindi lumipas ang kalahating oras, tumawag ang auditor upang kumpirmahin ang mga galaw ng kanyang asawa. "Miss Lyra," panimula ni Mr. Ocampo, ang boses ay may halong pagkadismaya. "Ka-approve ko lamang ng isang malaking transaksyon mula sa dummy corporate card na ginagamit ni Mr. Almonte. Nagbayad siya ng ₱250,000 bilang paunang deposito para sa isang VIP Presidential Maternity Suite sa isang sikat na ospital sa BGC. Nakapangalan ng kwarto kay Rhea Manansala. Gamit na naman ng lalaking iyon ang pawis at yaman ni Lyra upang bigyan ng marangyang higaan ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Ipinagpapalit ni Dario ang kinabukasan ng kanyang lehitimong asawa para sa kapritso ng isang kabit na ginagamit ang pagbubuntis upang makakuha ng atensyon at pera. Ngunit sa halip na pigilan ng transaksyon, naramdaman ni Lyra ang isang malamig at mapanganib na kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang kapayapaan ng isang taong nakikita ng malinaw ang paparating na katapusan ng kanyang kaaway. "Hayaan mo siyang gamitin ang pondo, Mr. Ocampo." Kalmadong utos ni Lyra habang dahan-dahang hinahaplos ang mga talulot ng rosas na kanyang inaayos. "Hayaan mo siyang mas lalong malulong sa paglustay ng perang hindi kanya. Bawat sentimong ginagastos niya ngayon para sa babaeng iyon ay magiging makapal na posas na sasakal sa kanila sa araw ng paniningil." Pagsapit ng gabi, ang buong mansyon ay nakabalot sa katahimikan. Mag-isang nakaupo si Lyra sa mahabang hapagkainan, pinalilibutan ng daan-daang eleganteng imbitasyon na may gintong ukit para sa ika-70 kaarawan ni Doña Celestina. Isang matapat at mapagmahal na manugang sa paningin ng sinumang makakakita, inaayos niya ang listahan ng mga bisita upang matiyak na ang mga pinakamalalaking pangalan sa lipunan at negosyo ay dadalo sa engranding piging. Kinuha niya ang kanyang lumang fountain pen. Dinampi niya ang dulo nito sa makinis na ibabaw ng isang espesyal na VIP invitation card. Maingat, dahan-dahan at may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi, isinulat ni Lyra ang letrang R hanggang sa mabuo ang buong pangalan, Rhea Manansala. Tinitigan niya ang sariwang tinta na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hinaplos ng kanyang daliri ang pangalan ng kabit ng kanyang asawa. Sigurado siyang hindi papalampasin ni Rhea ang pagkakataong dumalo sa ganitong kalaking okasyon upang ipagmayabang ang sarili. Ibinibigay ni Lyra sa babaeng iyon ang pinakamagandang upuan sa entablado ng sarili nitong pagbagsak. Habang pinapatuyo niya ang tinta ng imbitasyon, muling nagliwanag ang screen ng kanyang telepono. Isang encrypted na mensahe mula sa kanyang private investigator ang pumasok. Binasa ni Lyra ang mensahe at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata, habang ang kanyang puso ay bumilis sa pagtibok, hindi dahil sa kaba, kundi sa isang matinding rebelasyon.
Miss Lira, nakuha ko na ang kopya ng medical records ni Rhea mula sa ospital. Bukod sa panlilinlang niyang masela ng kanyang pagbubuntis para makakuha ng VIP room, may mas malaking sikreto po kayong kailangang malaman tungkol sa baby na ipinagmamalaki nila. Ang gabi bago ang ika-70 kaarawan ni Doña Celestina ay binalot ng kakaibang lamig mula sa kabundukan ng Tagaytay. Sa loob ng malawak at marangyang silid ni Lira at Dario, tanging ang maliit na lampara sa tabi ng kama ang nagbibigay ng madilim na liwanag. Habang ang buong mansyon ay abala sa huling paghahanda para sa engranding piging bukas, si Lira ay tahimik na nakaupo sa sahig sa tabi ng isang lumang maliit na maleta na matagal na niyang itinago sa ilalim ng cabinet. Maingat niyang inililigpit ang kanyang mga gamit. Hindi ang mga mamahaling damit na binili ni Dario para sa kanya upang ipakita sa lipunan, kundi ang kanyang mga lumang blusa, ang mga kupas na palda na isinusuot niya noon sa probinsya, at ang mga simpleng kagamitan na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging Lira Almonte. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang pahina ng kanyang buhay na dahan-dahan niyang isinasara. Ang amoy ng sabon at ng kanyang sariling pagsisikap ay nakakapit sa mga lumang damit na ito, mga simbolo ng kanyang pananahimik at pagpapakumbaba na ngayon ay malaya na niyang babawiin. Napabaling ang tingin ni Lira sa kama. Doon mahimbing na natutulog si Dario. Ang muka ay payapa, at may bakas pa ng isang mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Marahil ay nananaginip ito ng kapangyarihan ng tagumpay sa negosyo at ng marangyang buhay, kasama ang kabit at ang sanggol na inaakala nitong sa kanya. Tinitigan ni Lira ang asawa sa huling pagkakataon bilang asawa. Wala nang galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata, wala na ring pait. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking ito ay isang estranghero na kailanman ay hindi nakakilala sa tunay na babaeng nasa tabi niya. Dahan-dahang hinubad ni Lira ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na 10 taon niyang isinuot ay nag-iwan ng isang maputlang marka sa kanyang daliri, isang permanenteng paalala ng mga kadenang kusang loob niyang isinuot sa ngalan ng pag-ibig. Pinagmasdan niya ang kislap nito sa ilalim ng madilim na liwanag bago ito maingat na ipinatong sa ibabaw ng kanilang marriage certificate na kinuha niya mula sa vault. Iniwan niya ang mga ito sa ibabaw ng side table ni Dario, isang tahimik na pamamaalam sa isang dekada ng kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Lira ang isang matinding panginginig sa kanyang kalooban. Hindi ito takot kundi ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pagiging martir. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at marahang hinaplos ang sariling mga balikat. Tila pinapatahan ang bata sa loob niya na matagal nang nagdurusa at nagtitiis. Tapos na, bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng determinasyon. Bukas gigising ka na, hindi na bilang anino ng kahit sino. Hindi siya nakatulog hanggang sa magsimulang magkulay lila ang kalangitan. Ang pagsikat ng araw ay tila isang hudyat ng bagong simula, ngunit para sa pamilya Almonte ito ang simula ng isang katapusan. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Celestina. Ang matriarka ay hindi nakasuot ng pajama o nightgown. Suot na niya ang isang napaka-eleganteng itim na gown na gawa sa mamahaling lace at sutla. Ang itim na kulay ay nagbibigay sa kanya ng awtoridad na tila isang hukom na handang magbaba ng sentensya. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha, tanging ang nag-aapoy na kislap ng hustisya sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang maleta ni Lira, pagkatapos ay ang singsing sa ibabaw ng lamesa, at muling ibinalik ang tingin sa kanyang manugang. Pagsapit ng dilim, ililibing natin ang lahat ng dumi ng pamilyang ito, Lira at. Malamig at seryosong wika ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig bagkus ay puno ng kapangyarihan. Handa ka na ba, anak? Tumayo si Lira nang tuwid sinalubong ang tingin ng matanda at tumango ng dahan-dahan. Ang itim na gown ng kanyang biyanan ay tila isang babala para sa unos na paparating. Ang mansion ng mga Almonte sa Tagaytay ay mistulang isang kumikinang na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang halimuyak ng mga sariwang pine trees ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga panauhin. Libo-libong maliliit na bumbilya ang nakasabit sa mga puno na nagbibigay ng tila bituin na liwanag sa malawak na hardin. Naririnig ang banayad na tugtog ng orkestra
na sumasabay sa mahinang kalansing ng mga kristal na baso at ang bulungan ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Ito ang gabi ng ikapitumpung kaarawan ni Doña Celestina, isang gabi na dapat ay puno ng karangalan, ngunit para kay Lyra ito ang entablado ng isang malaking paghuhukom. Sa gitna ng karangyaan si Lyra ay gumagalaw ng tahimik halos hindi napapansin. Nakasuot siya ng isang napakasimpleng itim na bestida, walang anumang alahas, maliban sa rosaryong ibinigay ng kanyang biyenan na nakatago sa ilalim ng tela. Siya ang punong abala tinitiyak na ang bawat bisita ay may sapat na pagkain at inumin na tila ba isa lamang siyang mataas na uri ng katulong sa sarili niyang pamamahay. Ang mga bisita na abala sa pakikipagplastikan ay tumitingin sa kanya ng may halong awa at panghahamak. Lyra, hihaasan na ang asawa mo? Tanong ng isang matandang kaibigan ng pamilya habang tinititigan ang kanyang simpleng anyo. Dapat ay nasa tabi ka ni Dario ngayon. Napakaswerte mo sa lalaking iyon, napakasipag at mapagmahal na anak. Balita ko ay siya ang nag-asikaso ng lahat ng ito para sa kanyang ina. Pilit nang ngumiti si Lyra, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nasa itaas pa po siya, tinitiyak na maayos ang lahat. Maya-maya lang ay bababa na siya, mahinang tugon niya, habang isinasalin ang red wine sa baso ng isang mayabang na business partner ni Dario. Narinig ni Lyra ang tawa ng lalaki habang nagmamayabang ito sa kanyang mga kasama. Dario Almonte is a legend in the making. Imagine isinalba niya ang Almonte Group mula sa pagkalubog ng mag-isa. I wish my son was half as smart as him. Ang bawat salita ng papuri para kay Dario ay tila isang mapang-uyam na biro sa pandinig ni Lyra. Kung alam lang nila na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay humihinga lamang dahil sa kanyang lihim na yaman. Kung alam lang nila na ang legend na hinahangaan nila ay isang magnanakaw na biktima ng sarili nitong kahambugan. Habang tinititigan ni Lyra ang kislap ng wine sa baso, naramdaman niya ang matinding panggigigil, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Handa na ang lahat. Ang bawat kamera, ang bawat mamamahayag, at ang bawat mata sa loob ng bulwagang ito ay magiging saksi sa katotohanan. Biglang huminto ang tugtog ng orchestra. Ang malakas na usapan ng mga tao ay napalitan ng isang kakaibang tension nang mamatay ang malalaking ilaw sa gitna at tanging ang spotlight sa malaking pinto ng bulwagan ang natira. Ang lahat ay lumingon, inaasahan ang pagpasok ng celebrant na si Doña Celestina. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos at ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng mansyon. Doon sa gitna ng liwanag tumambad ang isang imahe na nagpahinto. Sa paghinga ng lahat ng naroroon, pumasok si Dario nakasuot ng kanyang pinakamahal na puting suit, mayabang na nakataas ang noo. Ngunit ang mas nakakagulantang ay ang babaeng nakakawit sa kanyang braso. Si Rhea. Nakasuot ito ng isang napakamarangyang pulang gown na sadyang napakatingkad, tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng formal na pagtitipon. Ang kanyang tiyan ay kitang-kita sa ilalim ng hapit na tela at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang tinititigan ang mga taong naroroon. Walang kahiya-hiya silang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan habang ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog. Naniga si Lyra sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang tray ay bahagyang nanginig. Ito na ang sampal ng kahambugan na matagal na niyang inaasahan. Tumingin si Dario ng diretso kay Lyra, isang tingin na puno ng panghahamak at hamon, bago niya hinawakan ng mas mahigpit ang bewang ng kanyang kabit sa harap ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakakasakal, naghihintay sa susunod na hakbang ng traidor. Naglakad si Dario sa gitna ng bulwagan nang may nakakalitong ngiti, tila ba siya ay isang bayani na nagwagi sa isang madugong labanan. Kasunod niya si Rhea, na bawat hakbang ay may kasamang mayabang na kumpas ng bewang. Ang pulang tela ng kanyang gown ay tila sumisigaw ng pambabastos sa gitna ng formal na pagtitipon. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging mas malakas, puno ng panghuhusga at gulat, ngunit tila ito ang nagpapataba sa puso ni Dario. Tumigil sila sa harap mismo ni Lyra. Sa harap ng daan-daang pares ng mga mata ng pinakamataas na uri ng lipunan, dahan-dahang binitawan ni Dario ang braso ni Rhea at kinuha ang isang brown envelope mula sa bulsa ng kanyang suit. Walang anumang bakas ng pag-aalinlangan, inihagis niya ang sobre sa paanan ni Lyra. Nagkalat ang ilang pahina ng dokumento sa makinis na sahig na marmol, tila mga dumi na ayaw hawakan ng kahit sino.
Ito na ang katapusan ng pagpapanggap natin, Lyra. Malamig na wika ni Dario sapat na malakas upang marinig ng lahat. Ayoko nang magkunwari na masaya ako sa isang pagsasamang wala namang patutunguhan. I want a divorce. Pinirmahan ko na ang mga papel, ikaw na lang ang kulang. Kumuha si Dario ng mikropono mula sa malapit na cocktail table. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ladies and gentlemen, friends and business partners. Gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan, si Rhea. At ang batang dinadala niya, siya ang magiging tunay na tagapagmana ng pamilya Almonte. Isang anak na kailanman ay hindi maibibigay ng babaeng ito sa akin. Itinuro niya si Lyra ng may matinding pandidiri. Tumawa ng mahina si Rhea, isang tunog na puno ng lason. Lumapit siya kay Lyra, ang kanyang mukha ay sadyang inilapit upang malasahan ni Lyra ang kanyang tagumpay. I'm so sorry, Lyra, but let's face reality. Hindi lahat ng babae ay biniyayaan ng kakayahang magbigay ng pamilya. Some are just meant to be servants, and some are born to be queens. It's time for you to go back to the province and fade away. You don't belong here anymore. Naramdaman ni Lyra ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Rhea ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Ang mga mata ng mga bisita ay nakapako sa kanya, ang iba ay may awa, ang iba ay may halong pangungutya. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at naramdaman niya ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang mga tenga. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, na natili siyang nakatayo ng tuwid. Walang anumang panginginig sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan sa gitna ng nakakabinging katahimikan, yumuko si Lyra. Hindi dahil sa pagsuko, kundi upang pulutin ang mga nagkalat na papel ng divorce mula sa sahig. Pinulot niya ang mga ito nang may pag-iingat, tila nagliligpit lamang ng mga kalat ng isang batang pasaway. Nang tumayo siya, sinalubong niya ang tingin ni Dario, isang tapat at malamig na tingin na nagpatahimik sa tawa ni Rhea. Ibinigay ko ang 10 taon ko sa pamilyang ito nang walang hinihinging kapalit, mahinang simula ni Lyra, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 sakripisyo. Tiniis ko ang lahat ng hirap at panglalait dahil naniwala ako sa sumpa natin sa harap ng dambana. Ngunit ang katapatan ay hindi pala pwedeng ituro sa isang taong ang tingin sa pag-ibig ay isang negosyo. Magsasalita pa sana si Dario nang may pag-uyam, handa nang ipahiya muli si Lyra nang biglang marinig ang isang malamig at makapangyarihang tinig mula sa itaas ng hagdan. Isang tinig na tila nagmula sa kailaliman ng isang hukuman, nagpatahimik maging sa hangin sa loob ng bulwagan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpasya kung sino ang tagapagmana sa sarili kong pamamahay, Dario? Lahat ng mata ay napaangat sa itaas ng grand staircase. Doon nakatayo si Doña Celestina Balot, sa kanyang itim na gown, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang matriarka ay dahan-dahang bumaba, ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na hindi na mababago. Akala mo ba, Dario, ay ikaw ang hari sa tahanang ito na ako ang nagtayo? Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo, bawat salita ay may dalang bigat ng awtoridad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Dahan-dahan siyang bumaba sa grand staircase, ang kanyang itim na gown ay humahulas sa bawat baitang ng hagdan. Hindi siya tumitingin sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang anak na ngayon ay unti-unting nawawalan ng kulay sa mukha. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong naging mapangahas si Dario. Inakbayan niya si Rhea ng mas mahigpit, pilit na ipinapakita ang kanyang pagre-rebelde. Ma, please don't make a scene, mayabang na sagot ni Dario, pilit na pinatitigas ang kanyang boses sa harap ng mga business partners. It's my life. Deserve ko namang maging masaya. Diba I'm doing this for the family? Rhea is carrying the next Almonte heir, isang tagapagmana na hindi kayang ibigay ng baog mong menudensya na asawa. You should be happy for me, magkakaapo ka na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga panauhin ay tila hindi makahinga habang hinihintay ang reaksyon ng matriarka. Nang makarating sa huling baitang, huminto si Doña Celestina sa harap ni Dario. Tinitigan niya ang kanyang anak ng may halong pait at matinding pandidiri. Bago pa man makapagsalita muli si Dario, isang malakas na hampas ng palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaungaw sa bawat sulok ng mansyon, mas masakit at mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Napalingon ang ulo ni Dario
Sa lakas ng impact at ang kanyang mahal na puting suit ay nagkaroon ng bahagyang mantsa mula sa pawis at gulat. Matras sigaw ni Dario habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Maging si Rhea ay napaatras ang kanyang mukha, ay balot ng takot at pagkabigla. Huwag mo akong matawag-tawag na ma dahil wala akong pinalaking anak na walang dangal at magnanakaw. Dumagundong ang boses ni Celestina. Ang babaeng tinatawag mong walang kwenta at baog ay ang nag-iisang dahilan kung bakit may isinusuot kang suit ngayon. Si Lyra ang dahilan kung bakit hindi ka pa nakatira sa ilalim ng tulay. Natawa ng mapait si Dario, tila nawawala na sa katinuan. What, si Lyra, ma, baka nakakalimutan mo ako ang CEO, ako ang nagligtas sa Almonte Group. Si Lyra, tagaluto lang yan. Tagalinis ng dumi ko. Lalong humigpit ang hawak ni Doña Celestina sa kanyang rosaryo. Napakalaki ng iyong kahangalan, Dario. Nakakabulag nga pala ang sobrang kasakiman. Lumingon ang matanda sa mga panauhin at itinaas ang kanyang boses upang marinig ng lahat kabilang ang mga mamamahayag na abala sa pagkuha ng litrato. Ngayong gabi tatanggalan ko na ng maskara ang lahat. Ang Almonte Group ay matagal ng bangkarote kung hindi dahil sa lihim na suporta ng Villacorta Holdings at ang CEO ng Villacorta na labis ninyong hinahangaan. Lumingon si Celestina kay Lyra at marahang hinawakan ang kamay nito, itinaas ito sa harap ng lahat ng may matinding pagmamalaki. Ay walang iba kundi ang babaeng paulit-ulit na niyurakan ng aking anak sa harap ninyo, ang aking manugang si Lyra Villacorta Almonte. Parang isang malakas na kidlat na tumama sa gitna ng bulwagan ang rebelasyong iyon. Ang mga business partners ni Dario ay sabay-sabay na napasinghap. Maging si Rhea ay parang nakakita ng multo, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin kay Lyra na ngayon ay nakatayo ng may bagong uri ng ningning, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. That's impossible, sinungaling kayo, sigaw ni Dario habang nanginginig ang buong katawan. Lyra is nothing, she's a nobody. Ngunit ang kanyang pagsigaw ay naputol nang muling bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi mga bisita ang pumasok. 3 lalaking nakasuit na may bitbit na mga dokumento ang mabilis na naglakad patungo sa gitna, kasunod ang 2 opisyal ng pulisya. Mr. Dario Almonte, tanong ng nangungunang abogado, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Kami ang legal team ng Villacorta Holdings. Narito kami upang iserve ang isang immediate freeze order sa lahat ng iyong personal at corporate assets. Inirereklamo ka rin ng asawa mo ng corporate fraud, embezzlement at falsification of public documents. Sa gitna ng kumikinang na piging ang malamig na kislap ng mga posas sa sinturon ng mga pulis, ay nagbigay ng isang nakakapangilabot na katotohanan. Ang gabi ng karangalan ay naging gabi ng paniningil. Ang bawat salitang binitawan ng abogado ay tila mga tipak ng yelong bumabagsak sa pagkatao ni Dario. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang palipat-lipat ang tingin kay Lyra at sa mga legal na dokumentong hawak ni Mr. Ocampo. Ang bulong-bulungan sa paligid ay tila naging isang malakas na ugong ng bagyo na nagpapayanig sa pundasyon ng mansyon. Hindi totoo yan. Sigaw ni Dario, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagtanggi. Pera ko ang ginamit ko, pinaghirapan ko ang kumpanyang ito. Lyra, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Humakbang pasulong si Mr. Ocampo, ang punong auditor, at inayos ang kanyang salamin. Ang tunog ng paglipat niya ng pahina ng dokumento ay bumasag sa nakakabinging katahimikan. Mr. Almonte, bawat sentimong ginamit mo sa pagbili ng condo sa BGC, ang mga sports car na nakagarahe sa pangalan ni Rhea Manansala, at maging ang mamahaling pulang gown na suot ng babaeng nasa tabi mo ngayon. Lahat ng iyan ay direktang kinuha mula sa operational funds ng Villacorta Holdings, ang kumpanyang pag-aari ng asawa mo na lihim na nagsusubsidize sa bawat lugi ng Almonte Group sa loob ng 5 taon. Nabitawan ni Rhea ang kanyang mamahaling clutch bag. Ang pagtama nito sa sahig ay nagdulot ng isang matuyo na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pangarap. Namutla ang kanyang mukha, ang makapal na kolorete ay hindi na kayang itago ang takot at pagkalito. What, Dario, anong ibig sabihin nito? Sabi mo bilyonaryo ka. Sabi mo sa akin sa iyo ang mansyong ito at ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Babe, sandali lang, let me explain.
Pilit na pagpapakalma ni Dario, ngunit nanginginig na ang kanyang buong katawan. Anong explain pa sigaw na sagot ni Rhea, ang kanyang boses ay puno ng panggigigil at kawalan ng respeto. Ibig sabihin wala kang pera. Ibig sabihin ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nakaw, you loser. Akala ko makakaahon na ako sa hirap dahil sa'yo. Yun pala ay mas mahirap ka pa sa daga. Tinitigan ni Lyra ang dalawa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tuwa sa nakikitang kaguluhan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pait na ang lalaking minahal niya ay naging ganito kababa. Lumapit si Lyra ng dahan-dahan, ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng awtoridad na kailanman ay hindi nakita ni Dario sa loob ng 10 taon. Hindi ka lang nagnakaw ng pera, Dario. Malamig na simula ni Lyra, ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Nagnakaw ka ng buhay, nagnakaw ka ng pagkatao. Ginamit mo ang aking pangalan, ang aking pirma, at ang aking pagtitiwala para pakainin ang iyong sariling kahambugan. Inakala mo na ang pananahimik ko ay kahinaan. Inakala mo na dahil hindi ako kumikibo, ay wala akong alam. Lyra, Hon, please. Luhang-luha na si Dario, ang kanyang pagiging arogante ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang kaawa-awang anyo ng isang lalaking nawalan ng lahat. Ngunit hindi tumigil si Lyra. Tumingin siya kay Rhea na ngayon ay pilit na umiiwas ng tingin at tila gustong maglaho sa kinatatayuan. At ikaw, Rhea, akala mo ba ay hindi ko alam ang lahat? Akala mo ba ay sapat na ang pagbubuntis para makuha mo ang buhay na hindi para sa'yo? Kinuha ni Lyra ang isang maliit na puting sobre mula sa kanyang bulsa, ang medical na ulat na ibinigay ng kanyang investigador. Ipinakita niya ito sa harap ng lahat habang ang liwanag ng mga chandelier ay tumatama sa mapanganib na dokumento. Dario, inalagaan mo ang babaeng ito, binigyan mo ng VIP suite sa ospital, at ipinagmalaki mo sa harap ng nanay mo na magkakaroon ka na ng tagapagmana. Wika ni Lyra, may halong pang-uyam sa kanyang tono. Ngunit bago mo itapon ang marriage certificate natin, baka gusto mong basahin ang resulta ng DNA test at ang medical history ni Rhea mula sa ospital na pinagdalhan mo sa kanya. Nanigas si Rhea. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang gown. Isang nakakapangilabot na katanungan ang nabuo sa isipan ng lahat. Kaninong bata ang dinadala ni Rhea kung hindi ito kay Dario? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa, takot na gumalaw o huminga habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Dario Almonte. Inabot ni Lyra ang puting sobre kay Dario. Ang mga kamay ng kanyang asawa ay nanginginig, nang labis tila ang mga buto nito ay naging marupok na tuyong sanga. Sa bawat pagbuklat niya ng papel, ang tunog ng pagkuskus ng dokumento ay umaling-aungaw sa pandinig ng lahat. Binasa ni Dario ang resulta ng DNA test. 0 probability. Ang batang itinuring niyang alas upang wasakin ang dignidad ni Lyra ay hindi pala sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtataksil niya sa kanyang ina at asawa at ang pagnanakaw niya sa kumpanya para sa tagapagmana ay nauwi sa isang napakalaking biro. Ang mukha ni Dario ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng abo ng isang namatay na apoy. Hindi ito maaari. Sigaw ni Dario habang ang kanyang paningin ay lumingon kay Rhea na tila humihingi ng katarungan. Rhea, sabihin mo sa akin na mali ito. Sabihin mo sa akin na sa akin ang batang yan. Ngunit si Rhea ay hindi na ang mapagmataas na reyna kanina. Ang kanyang mga mata ay balot ng malisya at desperasyon. Anong akala mo sa akin, Dario, tanga? Akala mo ba ay seryoso ako sa iyo? Ginamit lang kita dahil akala ko ay bilyonaryo ka. Kailangan ko ng tatay na mayaman para sa anak ko, at ikaw ang pinakamadaling lokohin dahil sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sinubukan ni Rhea na tumakbo patungo sa pintuan, pilit na tinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng media, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guard ng Villacorta Holdings. Ma'am, kailangan niyo pong isuli ang mga alahas na suot niyo. Ang mga iyan ay pag-aari ng kumpanya ni Miss Lyra at hindi po binayaran ni Mr. Almonte, malamig na wika ng guard. Sa harap ng lahat, pilit na hinubad ni Rhea ang kanyang mga hikaw at kwintas.
Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kahihiyan at pagkasuklam bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng mansyon na parang isang basang sisiw. Naiwan si Dario sa gitna ng bulwagan. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang kabit at ang anak na inaakala niyang sa kanya. At higit sa lahat nawala ang paggalang ng kanyang ina. Tumingin siya kay Doña Celestina ngunit ang matanda ay tumalikod ayaw nang masilayan ang mukha ng anak na nagbenta ng sariling dangal. Sa gitna ng kanyang kawalan, bumaling si Dario kay Lira. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay naglaho. Humakbang siya palapit sa asawa at sa isang kilos na ikinagulat ng lahat biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol. Napaluhod si Dario sa paanan ni Lira umiiyak at humihikbi na parang isang batang nawawala. Lira, hon patawarin mo ako. Pagsusuma mo ni Dario habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Lira. Nabulag lang ako, nagkamali ako pero mahal pa rin kita. Ako pa rin to ang asawa mo. Huwag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Magmakaawa ako sa iyo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayusin natin ito please. Naramdaman ni Lira ang kamay ni Dario sa kanyang sapatos. Ang lalaking minsang tumawag sa kanya na walang silbi, ay ngayon ay gumagamit ng kanyang mamahaling suit, ang suit na binili ng pera ni Lira, upang punasan ang alikabok sa kanyang paanan dahil sa sobrang desperasyon. Tiningnan ni Lira ang asawa ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring awa. Ang tanging naroroon ay ang malalim na pandidiri sa taong hanggang sa huli ay iniisip pa rin ang sariling kapakanan sa ilalim ng ngalan ng pag-ibig. Ang pagmamahal at katapatan ay hindi isang damit na pwedeng hubarin at isuot kung kailan mo lang gusto, Dario. Malamig na tugon ni Lira ang kanyang boses ay sintatag ng isang moog. Ginamit mo ang huling pagkakataon mo noong gabing ihagis mo ang divorce papers sa paanan ko. Kinuha ni Lira mula kay Mr. Ocampo ang brown envelope na naglalaman ng divorce papers at ang kanyang paboritong fountain pen. Tinitigan niya ang asawa na patuloy na lumuluha sa kanyang harapan. Ang sandaling ito ang magiging huling pagkakataon na magtatagpo ang kanilang mga tadhana. Sa gitna ng mapanghusgang liwanag ng mga chandelier, kinuha ni Lira ang fountain pen na iniabot ng kanyang auditor. Ang malamig na bakal ng pluma ay tila nagbigay ng huling daloy ng lakas sa kanyang mga daliri. Hindi nanginginig ang kanyang kamay, sa halip bawat hibla ng kanyang pagkatao ay kalmado at buo. Tinitigan niya ang dokumento ng divorce na nakalatag sa ibabaw ng cocktail table, ang parehong dokumento na kanina lang ay inihagis ni Dario sa kanyang paanan nang may matinding pang-uuyam. Ang dulo ng pluma ay dahan-dahang gumuhit sa puting papel. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, tila may isang mabigat na kadena ang nalalagas mula sa kanyang leeg. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang mga gabing puno ng tahimik na pagluha, at ang pagpapanggap na siya ay mahina, at walang silbi lahat ng iyon, ay winakasan ng isang mabilis, ngunit mapangyarihang guhit ng tinta. Nang matapos ang huling letra, binitawan ni Lira ang pluma, at ang tunog ng paglapag nito sa mesa ay tila hudyat ng kanyang ganap na kalayaan. Kinuha ni Lira ang mga papeles at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dario. Ang kanyang asawa na noon ay tila isang higante sa kanyang paningin, ay ngayon ay isang kaawa-awang anino na lamang na nakaluhod sa sahig. Walang galit sa mga mata ni Lira, tanging ang malalim na kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang pakikipaglaban sa maling tao. Ito ang hinihingi mo, di ba? Mahinang wika ni Lira, ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Inihagis niya ang mga dokumento sa harapan ni Dario, hindi dahil sa paghihiganti, kundi bilang pagbabalik ng lahat ng dumi na ibinato nito sa kanya. Sana sa pagbagsak mong ito, matutunan mong hindi nabibili ng pera ang katapatan, at ang pagmamahal ay hindi isang laro na pwede mong dayain. Lira, please, wag mong gawin ito. Hikbi ni Dario pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Lira, ngunit marahan itong inalis ng mga security guard. Tinalikuran ni Lira ang lalaking minsang naging mundo niya. Lumapit siya kay Doña Celestina na kanina pa nakatayo nang may dignidad sa gitna ng kaguluhan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang mata ng isang inang nasaktan at ng isang manugang na nagsumikap magligtas. Marahang humalik si Lira sa pisngi ng matanda at niyakap ito ng mahigpit. Maraming salamat po sa lahat, Ma. Salamat sa pagturing sa akin na tunay na anak hanggang sa huli. Bulong ni Lira, ang kanyang boses ay bahagyang nabasag sa tindi ng emosyon. Humayo ka, anak, sagot ni Doña Celestina
habang hinahaplos ang mukha ni Lyra. Bawiin mo ang buhay na matagal mong isinakripisyo. Karapat-dapat kang maging masaya. Sa huling pagkakataon, lumingon si Lyra sa buong mansyon sa mga panauhing naging saksi sa kanyang paghihirap at pagbangon at kay Dario na nananatiling nakaluhod at mag-isang humaharap sa kanyang sariling impyerno. Walang lingon-likod na naglakad si Lyra patungo sa malaking pinto ng mansyon. Habang papalabas siya, ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanyang mukha, tila isang banayad na haplos na naglilinis sa bawat bakas ng kanyang nakaraan. Ang langit ay dahan-dahan nang nagkukulay kahel at ginto-hudyat ng pagsikat ng araw. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyong iyon, naramdaman ni Lyra ang gaan ng kanyang paghinga. Nakasakay na si Lyra sa kanyang sasakyan nang marinig niya ang banayad na tunog ng kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang abogado. "Everything is settled, CEO Villacorta. You are finally free." Napangiti si Lyra habang pinagmamasdan ang bukang liwayway sa abot-tanaw. Ang babaeng pumasok sa mansyong ito bilang isang martir ay lumabas na ngayon bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang kanyang puso ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sumasayaw sa himig ng isang bagong umaga. 1 taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Almonte. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag at payapang sikat ng araw, sa isang malawak na hardin, sa labas ng gusali ng Villacorta Holdings, isang bagong kabanata ang dahan-dahang isinusulat. Ang gusaling ito ay hindi na lamang sentro ng negosyo, kundi tahanan na rin ng Villacorta Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso, pagtataksil, at kawalan ng pag-asa. Si Lyra suot ang isang eleganteng puting dress na sumasalamin sa kanyang dalisay, at malayang kalooban ay nakatayo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang mga kababaihang naglalakad sa hardin. Wala na ang pagod sa kanyang mga mata, wala na ang markang iniwan ng 10 taong pagtitiis. Ang kanyang balat ay tila nagliliwanag sa ilalim ng araw at ang bawat kilos niya ay may dalang tiwala sa sarili na kailanman ay hindi na mababali ng kahit sino. Sa tabi niya nakaupo si Doña Celestina sa isang wheelchair, ngunit ang kanyang mukha ay mas masigla at puno ng kapayapaan kaysa noon. Ang matanda ay nanatiling kasama ni Lyra, pinatunayan na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at pagmamahal na nabuo sa gitna ng unos. "Tingnan mo sila, anak," mahinang wika ni Doña Celestina, habang itinuturo ang isang grupo ng mga babaeng masayang nag-uusap sa ibaba. "Binigyan mo sila ng pagkakataong mabuhay muli, tulad ng ginawa mo sa sarili mo." Ngumiti si Lyra at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. "Hindi ko ito magagawa kung wala ang inyong suporta, ma. Ang foundation na ito ang naging paraan ko upang gawing bulaklak ang bawat tinik na ibinaon sa akin ng nakaraan." Naputol ang kanilang pag-uusap nang lumapit ang abogado ni Lyra upang iabot ang isang huling ulat tungkol kay Dario. 1 taon na ang nakalipas mula nang mahatulan si Dario sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Dahil sa laki ng kanyang ninakaw at sa mga palsipikadong dokumento, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at reputasyon. Ang ulat ay nagpapakita ng isang larawan si Dario, na dating makapangyarihang CEO, ay ngayon ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang maliit na kumpanya. Sa malayo ang mukha ay balot ng pagsisisi at hirap, habang si Rhea naman ay tuluyan ng naglaho matapos makuha ang lahat ng alahas nito bilang bayad sa kanyang mga utang. Iniwan si Dario sa gitna ng kawalan. Tinitigan ni Lyra ang larawan ng ilang sandali. Napatawad na ba niya si Dario? Ang sagot ay hindi nanggaling sa galit kundi sa isang malalim na pag-unawa. Napatawad na niya ito hindi dahil karapat-dapat si Dario sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang magdala ng lason sa sarili niyang puso. Pinatawad niya si Dario upang tuluyan na itong mawalan ng puwang sa kanyang isipan at buhay. Nahanap na niya ang tunay na binyen, ang kapayapaang nanggagaling sa pagpapahalaga sa sariling dignidad. Isang lumang pamilyar na tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig ang pumukaw sa atensyon ni Lyra. Isang babaeng lumapit sa kanya, umiiyak at nanginginig ang mga kamay. Isa itong bagong benepisyaryo ng foundation na kamakailan lang ay tinalikuran ng kanyang asawa. Nang walang alinlangan lumapit si Lyra at niyakap ang babae ng napakahigpit. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali
kung saan ang kanyang sariling sugat ay nagiging gamot para sa iba. Huwag kang matakot, bulong ni Lyra sa babae, ang boses ay puno ng paghihilom. Ang pagtatapos ng iyong pagsasakripisyo sa maling tao ay hindi ang dulo ng iyong mundo. Ito ang simula ng iyong muling pagsilang. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, ang huling aral ng kwentong ito ay malinaw na umukit sa puso ng lahat. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay ng isang lalaki, kundi sa lakas na matagpuan ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpili na maging masaya, malaya at matatag sa kabila ng lahat. Ang kwento ni Lyra Villacorta ay natapos hindi sa luha, kundi sa isang payapang ngiti habang sinasalubong ang bawat bagong umaga ng may pananampalataya sa sariling kakayahan.